Gabi ng Misteryo. Sa Metro Manila ngayon, habang bilog ang buwan. Wow. Kikita nyo yung yun. Kikita nyo yun? Bilog na bilog ang buwan. Ha? Ayan, oh. Wow. Wow. Kung titingnan natin, ano nga ba yung full moon ngayon? Sabi nila, ang full moon ngayon ay flower moon. Ha? Bakit nga ba tinawag na flower moon? Ha? Itong kabilugan na buwan na to. I-search mo natin nga ba meaning ng flower moon. Ito ang meaning ng flower moon. Dahil bilog ang buwan. Kabilugan ng buwan. Ito daw ay full moon sa May. Ito daw ay sinunod sa pangalan ng peak blooming season sa Northern Hemisphere. Ayun. Ito ay nangahulugan daw ng abundance, growth, and renewal. Traditionally marking a time to plant seeds, celebrate, and turn intentions into visible results. So it's a planting moon. Alright, so very positive ang meaning ng flower moon. Actually, any full moon ay very positive naman. Pero nahaluan lang ito ng superstition, lalo na sa mga lalawigan na nakakaramdam ng mga kakaibang enerhiya. Dulot ng enerhiya ng mga kaluluwa at mga kakaibang nilalang. Ito lamang yan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DCRH, kaya walang absent. See you all. Gabi ng Misteryo. Ganda ng alignment ng mga clouds. Ayan. Halos pare-pareho yung pare-pareho ang shape. Talagay nyo. Pare-pareho shape, oh. Oh. Yung mga nakakloak yata dyan. Nice. Another one here. No? Pare-pareho shape, oh. Ito yan sa Metro Manila. Gabi ng Misteryo. Wow. Oh, moon rising. Sumisikat ang buwan. Bilog na ang buwan. Ayan, galing. Wow. Wow talaga. Sumikat na ang buwan. It's full moon. Bilog na ang buwan, kabilugan ng buwan. Mga ka-misteryo, kapag kabilugan ba ng buwan, mayroon bang kababalaghan? Malakas nga bang enerhiya ng mga espiritu sa paligid, ng mga gumagalang kaluluwa, ng mga multo, ng mga elemento, mga kakaibang nilalang sa paligid? At sinasabing pagkabilugan ito ng buwan ay aktibo rin ang mga aswang. Sa mga lalawigan ay talagang masidhi ang ganitong mga paniniwala. Sa kalunsuran ay meron din ganitong mga paniniwala. Yan pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo. Ngayong Sabado, alas 10 ng gabi sa DCRH. Meron po tayong mga kapanayam na mga panauhin sa gabing ito.
na makapagbibigay ng kanilang mga karanasan, ng kanilang mga nararamdaman tuwing kabilugan ng buwan. Mas malakas ba ang kilabot kapag sila'y nagkakaroon ng ghost hunting o exploration sa mga lugar na haunted? Ang ating mga kasamahan sa larangan ng ghost hunting, nandyan ang San Pedro Ghost Hunters, kasama si Shaman Tupe. Kami po muli ang San Pedro Ghost Hunters at muli po kami nagbabalik sa Gabi ng Misteryo sa darating na Sabado alas 10 ng gabi sa inyong mga telebisyon sa DCRH at saka sa YouTube channel DCRH pa rin upang talakayin namin ang Kabilugan ng buwan. Meron bang kababalaghan? Siyempre kasama po namin dito si Shaman Tope and hosted by Ray T. Sibayan. Kaya ano pang iniintay, walang a-absent sa darating na Sabado. Bye! At iba pa na maaaring makapagbibigay sa atin ng mga impormasyon, ng mga karanasan, tuwing kabilugan ng buwan. Ngayong Sabado sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DCRH. Walang absent. See you all. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po. Kumusta na po kayo? Pagsapit ng Isa pang edisyong mga kaibigan ng programang Gabi ng Misteryo. Ngayon po gabi ito mga kaibigan ng Sabado, mga kwentong lagim, tayo po'y magkakatalamitam sa Himpapawid. Di pag-usapan ng mga kababalaghan kapag sumasapit po ang kabilugan ng buwan. tinig na mapangla. Kayo ho ba'y naniniwala na mayroong kababalaghan kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan? Kaba ang lulutang. Ito ang gabi ng misteryo. Yun! Kasama si Ray Sibayan sa radyo at TV. Katotohanan ay bubuksan. Ayan, buksan na po natin ang pintuan ng Gabi ng Misteryo. Yang himig pong yan mula yan sa matalinghagat mapanuring likha ni Ma'am Tricia ng San Pedro Ghost Hunters. And of course, ngayong gabi ito mga kaibigan, let's welcome ating po mga panauhin. Ngayon po gabi ito ng Sabado. Abay, atin mo nang alamin kumusta na nga ba ang sitwasyon ngayon ni Shaman Tupe. Shaman, magandang gabi sa iyo. Welcome back sa ating program, Gabi ng Misteryo. Yun, magandang gabi ulit. At nakabalik. Nakabalik ako ulit dito sa DCRH. Maraming salamat, Sir Ray Sibayan, na imbita mo na ulit ako. Abay, mukhang isang siglo yatang di tayo nagkakitaan. Oo, kasi talagang trabaho, wala. Pero kahit pa paano nakagawa pa rin ako ng content sa tulong nila San Pedro Ghost Hunter. Saka maganda naman yan, kailangan talaga tutukan natin ating trabaho bilang tao, di ba? Para naman tayo'y makaagapay sa ating pang-araw-araw na buhay. Tama. Oh. So, kumusta naman so far ang iyong exploration sa mga lugar na masasabing mayroong kababalaghan? Nako, yung nakasama ko tong grupo na to, sila San Pedro Ghost Hunter, si Tricia, si Ma'am Jane, tsaka si Mr. Waray, sobra. Kasi mga nag-level up na Talagang alam mo yung pagdating namin sa location, talagang nagbibigay kami ng mga nagsisharing kami ng mga experience namin, yung mga nararamdaman namin. Talagang hindi mo masasabi na haka-haka lang Pero meron kaming mga pinag-uusapan pa rin na kahit papano na, di ba, like ko ang sinasabi na minsan kasi paradolya lang yan. Yun, pinag-aaralan namin. Hindi naman ganun kalalim yung investigation na ginagawa namin. Pero at least, meron pa rin kaming, kumbaga yung theory, binibigyan pa rin namin ng sagot. Mamay, papakita natin sa ating mga kababayan yung inyong exploration, no? Especially yung aking nakita sa inyong sa YouTube channel mo, Shaman. Yung sa factory, sa may Rosario La Union pala yun.
mukhang nagkaroon ng ano ba yun? Ay, Parang- saan yun? Sa Saan ba Cavite yun. Sa, Cavite ba yun? General yung Trias. factory na yun. Oo, dahil talaga nagka-problema yung device na ginagamit ko, pati Mamaya yung yan. cellphone ko. Mamaya. Saka of course, ngayong gabi ito mga kaibigan, ha? Babalikan kita, brother, Shaman Topiano, ha? Ating pong welcome ang ating pong mga panauhin ngayong po gabing ito. Siyempre naman mula sa may San Pedro Ghost Hunters. Bakit nga ba tinawag na San Pedro Ghost Hunters? Ayan. Ipaliliwanag niyan sa atin ni Ma'am Tricia. Siyempre, ladies first. Ma'am Tricia Maloles ng San Pedro Ghost Hunters. Welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nakikinig po dyan sa inyong tahanan at sa radyo. Yun po. So, San Pedro Ghost Hunters, actually nagsimula po ito sa husband ko, si Paul. Siya po talaga at siya kayo nakakulab namin, si Laguna Ghost Hunter. Ayan. So, nabanggit mo na nga si Sir Paul. Sir Paul, magandang gabi sa iyo. Welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo. Wala akong kinalaman dyan. Magandang gabi po, Sir Ray. Magandang gabi po sa Ilapit lahat mo ng ng mga konti. nanonood. Oo. Para magandang dating. Yan. Opo, magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood. Ang San Pedro Ghost Hunters po kasi, nagsimula yan. Nung nagsama po kami ni Laguna Ghost Hunter. So, nung una po kasi gusto ko lang talagang sumama, maka-experience po ng mga paranormal. So, siya yung unang nag-ano sa akin na, sige, sama ka. Nung sinama ako, tapos sabi niya, taga San Pedro kayo, ano bang gusto mong pangalan? Sabi ko nga kasi noon, kilala rin po ako sa Don Paulman TV. So, hindi siya angkop dun sa paranormal. Kaya ang sabi niya sa akin, kung taga San Pedro kayo, gawin mo, wala pa naman nakakapangalan ng San Pedro Ghost Hunter, yun ang ipangalan mo sa grupo mo. San Pedro, Laguna. San Pedro, Laguna So, po. taga roon kayo sa may San Pedro, Opo, Laguna. doon mismo po. Ayun. So, bakit nyo naisipan na mag-ghost hunting? Actually po kasi talagang takot po ako sa multo eh. Oh. Lahat Takot naman din tayo, po ako sa lahat naman tayo takot sa cemetery. multo, tapos naging ang gusto natin hanapin multo, no? Oo. Yun. Kaya nung nakakapanood na rin po ako ng mga ghost hunting, yun, sabi ko parang exciting to. Baka sakaling mawala po ba yung takot. Tapos, ayun na, nung nakasama na po ako, sabi nga ni Laguna Ghost Hunter, parang expert ka na, hindi ka natatakot. Sabi niya ganun. Then, after nun, nakakolab ko naman po si Ellie Dayrit. Dire-diretso na hanggang sa nakilala si Ma'am namin El. si Shaman. Ayun. Ma'am Tricia, hindi ka ba naasiwa na magkatandem kayo sa ghost hunting ni Sir Paul? Sabi ko nga po, nung una, hinahayaan ko lang na siya lang. Pero nung bandang huli, sabi ko, hindi ako sasama sa kanya hanggat wala akong ibang kasama. So, alam naman niya kung ano yung gift na meron ako. So, simula nung pinakilala ni Ellie, si Shaman, so doon nag-umpisa na sumama ako sa kanila. Basta may kasama ako na mas marunong sa akin. At yung pwede akong gabayan. Hindi pa naman lolo si Shaman. Diba? Shaman, Puti lang ang buhok. anong feeling mo noon nung dapat kasama ka? Oh. Hindi, actually na proud ako kasi nga syempre hindi naman tayo ganun kasikat. Pero alam niyo yung ano nila na eager nila na gusto makasama si Shaman. Parang na-share ko yung konting kaalaman ko sa paranormal. Hindi ko naman sinasabing expert ako pero yung konting kaalaman ko. Actually, wala namang nagsasabing expert tayo. Totoo, wala Ako naman. mismo sa aking sarili hanggang ngayon patuloy tayong tumutuklas. Totoo, napakalawak ng paranormal content or nung ano na talaga na kahit sino, kahit yung mga nag-aaral talaga, mga professional, wala silang masabi kung hanggang saan ang paranormal. Yun. Alright. Salamat, Ma'am Tricia. Sir Paul, sit back and relax and enjoy the view. Parang ganun na, ano? Ngayon, kanina pa gusto magsalita sa natin panahon dito. Si Ma'am Glory Jane, ito naman ay, ang teritoryo naman ito ay Mount Banahaw. Ayan. Ma'am Jane, magandang gabi sa iyo. Welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo. Napakagandang gabi nito para sa Gabi ng Misteryo, DZRH at Ray, sa bayan. Kumusta ka na, ma'am? Ito, napakaganda pa rin. Yun, sinasabi natin, abay, diwata ang dating, ha? So far, ikaw ay nasa Mount Banahaw. Anong ginagawa mo sa Mount Banahaw? Nagtutour guide pa rin ako, nagbebenta ng agimat with Noemi Tabilon and Atan Tabilon sa kanila, with Arlene Tabilon. Sila po ang aking mga kaibigan, kaagapay, at ang kanilang chapel kung minsan ay nagagamit ko. Kung minsan naman ay kay Carlitos at sa mga tropa ko
na Ang bilis ni Ma'am Jane, no? Mayroon ka agad shout out. Hindi, kasi ang Banahaw ay para sa lahat. Siyempre may Correct. chapel, may tindahan, may mga kuweba, at meron din tinatawag natin na mga banal na lugar na hindi masyadong binabanggit. O saka tuwing Holy Week, pinupuntahan to ng mga gustong magnilay. Anong mga recommended mong mga lugar sa Banahaw ang pwedeng puntahan? Pag gusto ko silang pahirapan, akit ko sila sa Kalbaryo. Pagka mga bungad-bungad lang sa Tres Pico, sa Santong Jacob, sa Santa Lucia pababa, pero palalabasin ko sila sa San Bernardo. Yun. Pero yung husgado, di pa. Hindi ko sila pinapasyal pa doon. Huling ano yun, kumbaga pag madalas na kami magkasama, pwede ko na silang dalhin doon. Mayroong mayroon pa raw maliit na husgado dun. Mas maliit pa dun sa isang husgado. Pero hindi ko sila, syempre sa inyo, nasasabi nyo yan, pero hindi ganun kadali ang pumunta. Correct. Totoo yan. No? Hindi ganun kadali. Ayan. So, yan po si Ma'am Jane, mga kaibigan. Nasasamahan tayo sa ating program ngayong pong gabing ito with San Pedro Ghost Hunters. Pero, of course, meron pa rin tayo isang panauhin dito. Pakilala mo nga, Sir Paul, yung katabi mo. Yung kailangan ka pa ba ipakilala? Actually, siya rin po ay kasama namin sa Ghost Hunting, sa San Pedro Ghost Hunters. Actually, ano lang po namin siya noon, follower. And yun, nag-chat po sa amin na gusto makaranas ng paranormal. Huwag na natin pahabain si Mr. Waray po. Yeah, Mr. Waray, Waray Upay. Opo. Magandang gabi po, Sir Sibayan. Taga-Leyte ka ba? Opo, Waray po ako sa Leyte. Parang tuloy yung aking buting ina. Waray din yun. May lahi rin po kayo Waray. Taga-Leyte, ha? Mababait. Mababait yung mga Waray, huwag kayong magalala. Kapag meron lang sila nakasagupan, nagtatagaan. Ganyan ang mga Waray. Pero sa ngayon, anong ginagawa mo, Master Waray? Ano po, nag-grab po ako. Isa po akong grab rider. Yun po yung trabaho ko sa pag walang ghost hunt, yun po yung pinagkakabalan. Pero nag-explore ka? Hindi pa po. Pero ano po ako parang lagi po akong nakakakita po kasi ako ng mga elemento, ng white lady, harapan, mga ganyan. Ngayong kabilugan ng buwan, meron ka man nakikita mga elemento ngayon? Wala akong masyadong kasi pag nakikita ko sila, pinapagalitan ko eh. Bakit mo pinapagalitan? Di ba? Kasi ikaw, makakita ka, kaharap mo mismo. Sa mismong harap mo talaga siya. Baka naman type ka lang o kaya gusto niyang makiride sa'yo, o di ba? Parang ginugulat ka niya. Pero hindi siya, yung hindi siya gagalaw, parang steady lang siya. Ganun lang yung niya. So, sabi mo, tumabi ka nga dyan, baka masagasaan kita. Ayan. Pero kidding aside, malaking tungkulin yan. Opo. Na nakakita ka, and of course, how to deal with Kaya, them. nakilala ko sila San Pedro Ghost Hunter sa TikTok. Doon ako nagumpisa na tukuanuin ko sila na pwedeng sumama sa kanila. Hanggang nung sumama na ako, sunod-sunod na po yung pagsama ko sa kanila. Mga naka-4 na beses na po kaming yun po yung parang na-enjoy ko sa kanila. At least masaya ako, nakilala ko yung mag-asawa, napakabait talaga sobra. Hindi sila suplado. Batiin mo rin yung mga Waray ngayon na nakatutok. Mga Waray, maupay nga gabi ay yun na tanana. Kasi ko Waray ay adin at mga naton. Kababayan. Waray pera, Waray upay. Waray sapika. Waray sapika. Dapat na gawin natin. Anong sa Waray yung meron? May ada. May ada? Meron. May ada. May ada pera? May ada kwarta. So may ada kwarta. Ayan nagkawara yan. May sasabihin po pala Yes, ako, Waray to gihigugma ko ang asawa ko. Yun! Ayan. Ginihigugma. Yan na. Ginihigugma, minamahal. Minamahal. I love you. I love you yun, I love you. Diba? Ang sweet naman, sa mismong televised na interview worldwide. Baka gusto mag-propose din ngayon. Magagalit po yung kabit ko nandun sa kabila. Ayan. Anyway, mga kaibigan, yun, hinaluan lang po natin ng katatawanan. Hindi naman tayo kailangan matakot o kaya maging seryoso. Ito po ay isang educational program na magbibigay po sa atin ng mga
kaalaman, of course, experiences ng ating mga kasamaan dito sa ating programa. No? And ngayon, Brother Shaman, itatambok muna natin yung isang exploration mo dyan sa factory. Ano, Sa factory. Ayan, RHTV, please. Kanina pa ako nagkakaroon ng problema dito sa cellphone ko. Kanina pa nadi-drain. Nakabackup na yung power bank ko. Ayaw pa rin talaga mag-charge. Iba talaga yung itong lugar na to. Nakakabuisit, nakaka-battery. Sa layo ng biyahe, gabi na nang tumating kami dito sa factory. Sa harap ng gusali ay kita na natatakpan na rin na ito ng mga halaman, puno at mga damo sa paligid. Wala na rin mga pinto at pintana. Halos wala na rin gamit sa loob. Kapansin-pansin din ang pagkaluma ng gusali dahil yung ibang parte nito ay unti-unti nang nasisira na. May mga piraso pa ng bato na nagkalat na nagmula sa kisame nito. Ito yung dadaanan paakyat to sa taas. Yung dadaanan dito, yung hagdan pinalot na ng balite. Halos wala ka nang mahakbangan dito sa hagdanan dahil literal na nandito na talaga yung balite tree. Laging mahirap yung pag-akyat dahil sa naglalaki ang ugat ng puno ng balite. Yung mga sanga niya halos nakasampay na rito. Halos talagang wala ka na madaanan. Nakalat din sa paligid yung mga halaman. Nakalaylay din yung mga ugat at baging ng puno ng balite. Lumalakas pa yung hangin. Buti wala na yung sawa rito. Dati may sawa rito eh. Kahit saan ka tumingin, marami na talagang ugat ng puno ng balite. May butas pala dito ha. Ingat ha. Malakas ang ano ng kickbox niya. May butas pala dito. Wala nang bubong tong warehouse na to pero ganito pa rin siya kaluwang oh. Ito yung CR. Halos napuno na rin ang mga sanga ng balite.
dito sa CR, unti-unti na rin binabalot ng mga baging at sanga ng balite. Ito yung sanga ng balite, halos umano na dito sa pader. Puro sanga na ng balite, puro baging, puro ugat. Meron pa nun. Walang pinto yung baka naman tinanggal yung pinto mo. Masyadong makapal na yung puno ng balite rito sa warehouse na to. Halos wala ka na madadaanan. Lalo na dito sa kabila. Sinubukan kong puntahan ng ibang parte ng gusali. Nagdahan-dahan ako at nag-ingat na baka sa isang pagkakamali, malagay ako sa alanganin. Butas ko. Pero tinakpan na para at least hindi maka-aksidente. Bigla ako nakaramdam na tila may sumusunod sa akin. Parang meron akong kasunod. Parang sumusunod sa akin. Si Alvin. May kasunod. Parang may sumusunod sa akin, hindi ko maintindihan. Hindi ko maiwasan tila naging balisa na ako kaya dali-dali akong umalis sa lugar. Hindi ko gusto yung pakaramdam ko dito sa CR na to. Parang parang Yung nga kanina nagtanong si Jamil. di ba yung pakaramdam ko rito sa CR na to? Ano dito tayo magana? Oo. Lalapag natin dyan ha. Active na yung feedback dito. Yan ay magsiset up ngayon sila San Pedro Ghost Hunter dito ng music box. Alamin natin. Napagpasya na nga dito maglagay ng music box na kung saan may sensor ito na maaaring makadetect kung may iba kaming kasama. Naglagay sila San Pedro Ghost Hunter ng music box doon. Tumutunog pa rin. Parang sa kakababa. Diba? What do you want? Parang po kami. What? Ano yon? Patuloy na tumutunog yung music box. Kailangan nyo ba ng tulong? Ngunit dito ako nayari. So yan po mga kaibigan yung ano nangyari doon, Shaman? Pakilapit lang. Drain talaga yung battery ko doon. Nag-uumpisa pa lang ako mag-shoot doon. Na-drain na yung cellphone ko. Pati yung power bank ko na-drain na. Actually, hindi bago sa akin yun kasi nung unang punta ko doon before, siguro 10 years before o ano,
Ganun din ang ginawa sa akin. Talagang hindi ako Ano ba yung history ng factory? Actually, daw yun eh. More on siya alam niyo yung parang airsoft na game siya. So mga pulis yung naglalaro doon. So ginagawa doon. Ang history daw noon, nasunog daw yun. Talaga? Yung kabila kasi noon factory, nasunog. Tapos may mga empleyado doon na hindi ata nakalabas na. So nagkaroon ng kaso, hindi na nailaban, hanggang sa na-abandon na siya. Tapos syempre, yung mga nasunog yung mga namatay, hindi pa rin nakaalis. So nung nasunog pala yun, may mga namatay? Oo. Mga ilan more or less? Hindi ko maano kung ilan yung namatay doon. Pero may mga biktima talaga. Pero until yung amoy nung sunog nandun pa rin, yun na nakakapagtaka ron. May maamoy ka pa rin na sunog. Nasa kahit ilang dekada na siyang abandonado. So ibig sabihin yun? Parang imprints na yun sa paligid. Totoo. Si Ma'am Tricia, ganun na nga. Ano ang impression mo doon sa, kasama ka ba doon sa, anong impression mo doon sa factory? Yun nga po, yung impression ko doon, ang dami kong nasagap na energy. Mix na siya, may element, at the same time may mga spirits. So may mga spirits pa talagang nandun sa area. Pero mas malakas yung element eh. Naging territorial. Kasi meron nga daw sila tinatawag ng pangalan, Apolonio. Sino yung Apolonio? Siya yung parang pinaka-alpha. Elemento na nandun na siya yung nag-hold doon sa mga spirit para hindi makatawid. Yun lang. Siya rin yung nagbibigay ng hirap. Yung minsan ang babato para yun. So hindi makalabas yung mga natrap na mga namatay doon. Yun yung sinasabi ka na pinaka-alpha na elemento na nandun na siya yung naghahari doon sa area. Talaga. Pero anong klaseng elemento to? Actually, elemento siya ng lupa eh. Nakita mo ba yun, Ma'am Tricia? Ang ramdam ko po dun sa area, may nahagip ako actually na, ano siya, parang Encantadia. Talaga. Hindi ko pa na-upload. Oo. Kasunod na yon. Abangan po ninyo dun sa YouTube channel ng San Pedro Ghost Hunters. Yung version naman ni na Ma'am Tricia sa ni Sir Paul. Ayan. Ngayon, Sir Paul, yung isa namang video mo, ito naman yung bahay na pula? Bahay na pula po. Napunta mo na rin doon, no? So magkakasama rin kayo doon. Yes po. Ayan. TV, please. Alright, so dito tayo ngayon sa bahay na pula dito sa Cavite. So ayan sila, si LCA Paranormal, si Shaman Tope, nasa na ba siya? Ayan. Ayan si Shaman Tope, saka si Tricia. So gagawin natin ngayon, ako mag-isa. First time to, papasukin ang bahay na pula. San Pedro Ghost Hunters, ito ang mga Panginoon ng dilim. Walang umaabante, walang umaatras, nagpapaka-feeling sa lugar ng iba. Nagsilayasan ng mga demonyo, sumama ka sa amin. Papasok na tayo ngayon dito sa loob. Ako lang mag-isa to. First time. Nakikita nyo dito, no? Ayun siya. So, giba-giba na yung isame. And, yan. Yung mga kalat pa rito. Ayun siya. Tunog pa yun. Ito yung loob ng bahay na pula na sinasabi na merong tikbala. So nandun sila lahat ngayon sa labas. First time kong pumasok mag-explore mag-isa sa ganitong lugar. Ito rin siya, yung banyo. Diba? Talagang ano siya. Wala akong nakaramdaman dito sa lugar na to. Siguro, mababait naman sila. Kaibigan, dito lang po ako para mag-explore. May mga basura pa dito. Ang basura siya. Walang kakaiba.
Siguro mababait yung nandito, mabait yung sinasabi nilang tikbalang. Diba? Maliit lang siya, maliit lang yung bahay. And sinasabi nila na bahay na pula kasi yung sa labas, yung kulay ng bahay is pula. Makikita nyo. Ay, butiki. Ay, butiki. Ay, butiki. Wala namang kakaiba dito. Sabi nila, tikbalang daw nandito, pero wala. Di ba mabait siya? Mabait siya. Ito pagkaalam ko dito, ito. Isa yata itong ginagamit sa elemento para hindi ka malapitan o something. Yung mga nakakalam dyan, mag-comment lang po kayo kung ano ito. Pangarang sandugo? Yung tawag dito. And syempre, ito talagang kakaiba dito. Meron ito. Yan. Kayo naman, sana naman galangin naman yung lugar. Diba? Ito niyo siya, yan o. Meron ulit, ayun ulit. Diba? Wala naman na tayo nararamdaman kakaiba rito. Yan, so ito, first time kong pumasok sa isang abandonadong bahay. At ito yung bahay na pula. Nandun sila lahat sa labas. Alright. So, ito na po. Nandito na ako sa labas ngayon. So, wala naman tayo kakaibang naramdaman sa loob. Siyempre, siguro nga, mabait yung tikbalang na nandito. So, wala. Yun lang. Wala namang problema. May makita man tayo, may maramdaman tayo. Basta ang importante lang, enjoy tayo sa ginagawa natin. Ayan, salamat. Pero, Ma'am Tricia, nakapasok ka din doon. Yes po, nakapasok. Anong nakita mo? Sa loob po ng bahay wala. Paki-on nga yung mic niya, no? Ni Ma'am Tricia. Ayan. Hello, ayan. Yes. So, yes po, nakapasok po ako sa bahay. Doon sa loob ng bahay wala. Pero sa paligid meron. Ano yung meron sa paligid? Mix po, mga elemento sila. Pero yung sinasabing tikbalan na hagip ba ng yung third eye? Sabi ko po, ang aking gift ay bihira lang po. Kasi mas more on empath po talaga ako. Pero dun sa video na i-share ko sa inyo, sila na po bahalang maghusga kung ano yung nakita or yung nagpakita na mata. Pero yung feeling, being an empath, ano yung sabi mong mixed ng mga elemento sa paligid? Yung feeling po pag nandun ka is hindi naman nakakatakot eh. Hindi sila yung something na pwede kang i-harm. So more on ano lang, tamang feeling lang, normal. Oo. Normal lang po. Kasi hindi sila ganun ka-agresibo kahit bilog yung buwan ng time na yon. Ayun. So kabilugan din pala ng buwan? Yes po. Tiyempong-tiyempo pala. Ano? Oo. So, ikaw ba naniniwala pag kabilugan ng buwan maraming mga lumalabas? Yes po. Kasi kinukwento na rin po ito ng mga nakakausap ko na matatanda sa lola side po at saka sa mga kamag-anak din po na marami nga daw po na lumalabas or mostly nagpaparamdam pag bilog ang buwan. Yun po talaga. Ayan. And naranasan na rin namin to nung nagpunta kami ng Filomena and then ito sa bahay na pula at saka nung time na nagpunta tayo nun sa sa abandoned na factory, bilog din ang buwan po nun, kaya talagang meron po. Ayan. Si Ma'am Jane, anong mga nakikita mo pag kabilugan ng buwan? Kasi yung bahay ko, pag binuksan mo yung bintana, puro bubong. Makikita mo, syempre, mga ibon sa gabi. Kung may ibon sa gabi, alam mo nang merong buntis doon. Kung may humuhuni, malayo malapit, kailangan alamin mo kung malayo o malapit. Bilang albularyo, pinipilahan ako sa gabi. Kung minsan may pipila sa gabi dahil mga buntis nga, kailangan mong lagyan ng pangontra. Natural na pagbilog ang buwan, pag may buntis sa lugar, may magpapagabo. Ang sinasabi mo kapag kabilugan ng buwan, talagang lumalabas yung mga aswang? Meron talaga. Yung totoong aswang, ha? Hindi na nga aswang ng asawa ng may asawa.
Hindi, kasi pag ang lugar mo naman ay nasa publiko at puro tao, talagang merong mga lumalabas. Talaga? Pero pagka nasa bihira at wala namang mga buntis, katulad dyan sa bahay na pula, may mararamdaman mga elemento. Ang aswang naman magpapakita yun kung saan may target di ba? Para sa akin magpapakita lang siya kung saan may target. Oh. Sa either may sakit, may buntis. Total, isang tanong ko lang naman. Saka na tayo mapag-usapan ng todo yan, pero sa ibang episode na yun. Pero ito lang itanong ko. Totoo ba na kapag kapitbahay mo aswang, hindi ka titirahin na aswang? Depende. Kung wala kayong pinag-awayan, kung hindi ka mainit sa mata niya, kung wala kang ginagawang masama, ganun lang yun. Kasi may mga kapitbahay na galit sa kapwa, sa mga aswang na galit sa tao, or aswang na hindi friendly, o aswang na talagang literal na ayaw makipag-usap, tapos ikaw super friendly, tapos nag-away kayo, ganun. Alam mo, Ma'am Jane, matagal ko na rin tinatalakay ang tungkol sa aswang. Way back 2012 pa Kaya lang may mga nag-message sa akin, Mr. Sibayan, tantanan muna kami. Ako naman, ang gusto ko lang naman ihayag ay malaman din ng tao na hindi naman lahat talagang masama. Yan, tulad ni Ma'am Jane as a healer, and meron din daw siyang ganong lalahi, di ba? Sinasabi mo na lahat naman, hindi naman lahat ay talagang masama ang ginagawa. Di ba? Para sa akin, ang mundo ay bilog at para sa lahat. Yan. Tama yun. Minsan akala ninyo kayo na lang lagi nasa tuktok, ha? Baka yung inaapi niyo yung nasa tuktok. Matutuktukan kayo, di ba? Shaman, so far, ilang years ka na sa yung ghost exploration? And ano na mga elemento or mga espiritu ang naka-encuentro mo na? Nakita mo na? Pakiunuli yung ano. Yan. Siguro more than 5 years na, or hindi ko sigurado. Basta nag-start kami nung mga dati ko is year 2000. Tapos kasama na rin niya yung meron na kasi akong ability. Dahil nga naranasan ko before yung near-death experience, doon ako nagsimula. Tapos hanggang sa may nagturo sa akin kung paano maging antingero. Siguro yung mga lahat na nakita ko na nung time na nag-explore ako, pati yung mga namatay, pinatay o nagpakamatay. Totoo ba na yung mga pinatay, nakikita mong duguan pa yung mga mukha? Totoo sila. Lalo na yung mga, kunyari kung paano sila, kung ano yung nangyari sa kanya nung paano sila namatay. Dati nung nag-uumpisa pala ako, nakikita ko sila kung ano yung pinagmulan, kung paano sila namatay na. Pero ngayon, parang dahil nga sa meron akong kakayahan na i-cleanse yung isang spirito pag nakikita ko. So nababago ko yung itsura na nila. Kumbaga nawawala nga yung negativity na energy na bumabalik sa kanila. Alam mo, tama yung ginagawa mo. Dapat, pagpupunta kayo sa isang exploration, sa isang haunted places, or sa any haunted place, dapat meron kang objective na tulungan sila. Oo. Isa yun sa mga naging objective ko sa pagiging ghost hunter ko, hindi basta gumawa lang ng content. Yes. Kasi gusto ko sana, hindi sa parang sinasabi ko na sobrang expert ko sa paranormal or meron akong ability or meron akong agimat. Hindi ganun Talaga ang pinaka-target ko talaga, bukod sa gumawa ko ng isang content at mapanood ko sarili ko sa YouTube, issue ma-cleanse ko yung spirit. Kasi kumbaga, naririnig ko kung ano yung panaghoy nila kung bakit sila nandun kung bakit hindi sila makatawid. Kasi nga itong mundo natin punong-puno ng energy na negative. So isa na dun yung sabi natin merong Diablo or something na nag-hold sa kanila. Minsan naman kung gaano kabigat yung problema nung bago sila namatay, yun ang nag-hold sa kanila. Ngayon ang nagiging purpose ko as a shaman, yung problem na humahawak sila or tumatali sa kanila, yun yung pinuputol ko para ma-cleanse ko sila. Kasi usually hindi naman ako gumagamit ng sobrang bigat na orasyon or sobrang bigat na dasal. Pinakamabisa pa rin yung dasal na galing talaga sa Diyos para mabigyan sila ng liwanag. Tapos gumagamit ako ng puting kandila kasi like ko ang sinasabi na ang usok ang magiging daan mo. Tapos ang liwanag naman ng apoy ang magiging tanglaw mo para makatawid ka na sa kabilang buhay. Yun ang purpose ng kandila. Yun. Sabi ko doon sa ibang mga ghost hunter, mag-alay kayo ng dasal sa mga pinupunta ninyo.
and magsindi rin kayo ng Yes, kandila. importante sa lahat yun. Kasi hindi naman sila para for content lang eh. Mga dati rin silang buhay. Tama. Na hindi natin alam kung bakit ano nangyari sa kanila, bakit nandun pa rin sila sa mundo. Bakit hindi sila makatawid. Ngayon, yung part ng investigation namin, hindi ko siya pinapakita or pinapaalam eh. On my part, sa sarili ko, ako na mismo yung gumagawa ng cleansing sa kanila para makatawid na. Sa Misaya, hindi ko na pinapakita sa camera na pinapatawid ko na sila eh. Kasi nga, kumbaga para sa akin ibang mga content creator pinakikita pa eh. Ginagawa silang parang laruan or something na hindi. Parang kawalan ng respeto. Kaya minsan sinasabi ko nga, pag inano mo yung kuya, pag may nagtatanong sa akin na gusto namin may experience, sabi ko hindi ito isang laro. Kung gusto mo lang maka-experience, dapat alam mo kung anong gagawin mo pag nandun ka na sa partner. Kasi hindi mo alam kung ano yung makakaharap mo eh. Baka demonyo na pala yung makaharap mo eh. Paano kung madali ka? Tapos hindi ka na makabalik. And speaking of mga demonic encounter, Ma'am Jane, naka-encuentro ka na ba ng may mga sungay? Demonyo? So syempre bilang albularyo, nagpapasapi ako. Yung mga sinasapian, nagkakaroon ng sungay. So, dinadasalan namin yun. Tinuturuan namin ng pagdarasal. Maraming nagpapagamot na makikilala lang ang Panginoon pag time na, pag pinaparusahan na, pag kinukulam na. Pag may struggle na. Pag may struggle na, pag mayroon ng pain. At maging ang mga multo na may sungay din dahil masama talaga sila. Kailangan mo ring patawirin. Kailangan idalangin mo at magkaroon ng Diyos sa puso nila. Yun. Ako, yan ang dapat na natutuhan yung iba natin mga nasa ganitong larangan. Ma'am Tricia, meron ka bang ganong plan sa yung ginagawa ngayon, objective na yon to help itong mga gumagalang mga kaluluwa na makatawid sa kabila? Yes po, Sir Ray. Actually, before talaga nag-start ang exploration namin, we always make sure na nag-start kami sa opening prayer. And then, kung saan kaming lugar na pumupunta, we make sure na meron kaming offering. So, nagsisindi kami ng kandila and then just offering a simple water and a simple biscuit just to let them know na we came there for a reason and with respect. Saka hindi lang for content lang, purposes. Yes po, kasi ang mga spirits and elements, hindi sila basta-basta. So, talagang kailangan, may barrier eh. May barrier ang human, may barrier ang nasa kabilang world. So, minsan, they want to communicate with us, pero hindi natin alam kung ano yung gusto na sabihin nila sa kabila. So, that's why we make sure that there's always respect. Pero, Shaman, hindi naman, yung iba, di mo pinipilit naman na makatawid, no? Kung willing lang. Kasi pa talagang they decided na mag-stay muna eh. Kasi ang nakakaawa nga sa kanila, minsan yung pag namatay kasi ang tao, yung isang bagay na nakakalimutan nila yung kung paano sila namatay. Tapos nag-hold sila doon sa imprint na nakaraan nila. Kaya akala nila buhay pa sila. Kaya lang yung iba naman kasi mas pinipili na lang na mag-stay dito sa mundo para at least makita pa rin nila yung mga mahal nila sa buhay. Kaya lang hindi nga tama na dapat nandito sila. Kasi may possible kasi na once na makatawid sila, may possible kasi na pwede silang mabuhay uli or magamit yung kung ano man yung kailangan na maging energy sila. Sir Paul, at least na kasama nyo si Shaman Tupe sa ganitong mga exploration. Ikaw talaga tinatandaan mo yung ginagawa ni Shaman? Opo. Actually, mula rin po na nakasama ko siya, meron na rin po akong ability. Na minsan na-activate na ability mo. Minsan nangahamon nga po. Nagbubukas ka ba ng third eye? Actually, nabuksan na daw po, pero pinapractice ko pa siya. Pero wag bibiglayin kasi iba kasi pag nabibigla. Kaya nga minsan. I don't know, mga si Ma'am J, baka nung nabigla yan, sabi ko dito. Ganun, di ba? Yeah. So, okay lang naman, gradual naman. Pero sabi ko sa kalawa, sumama ka talaga sa ganyan, yung pag ginagawa mo yung exploration, may tendency kasi ma-develop yung ability mo yung sinasawagan lang sixth sense kasi gagamitin mo lahat ng senses mo yung pakiramdam mo, pang-amoy mo, pandinig mo, tsaka yung paningin mo, gagana lahat yan si Master Waray, ikaw ba bukas na ba ang ikatlong mata mo? Nakakakita po. Bawat kasi namin nga pala, nakakita nga pala sa factory, nakakita ko doon yun yung sinasabi nilang itim na tao, nakita ko yun doon sa second floor. Tapos doon naman sa bahay na pula, sa bahay na pula,
nakita ko doon payat na puting tao, ang laki. Oo. Doon sa may pinto ng kusina, di ba? Sabi ko, uy, may nakita ko. Sabi ko pa nga Yun yung, pero hindi ko na ano yung mukha niya kasi yung katawan lang ang nakita ko. Pag ilaw ko, nawala bigla siya. Pag ilaw ko sa ano niya, harap. Hindi ka ba nakakaramdam ng takot pag nakita ka ng ganun? Hindi, kapag biglaan, parang wala lang, nagugulat lang ako. Lalo pag hostile, yung bang ang talim ng tingin sa'yo? Hindi pa ako nakakita ng tumitingin ng yung mga multo. Kasi ang nakita ko noon, agta, kumbaga sa itim na tao sa Leyte, agta. Agta. Nakita na po. Malalaking tao yan eh. Hindi po, kasing laki ko lang po. Kasing laki mo lang? Para siyang bata din. May agta Pero meron ding agta na mas mataas no. May matataas din. Oo. Pero mas mababa sila sa kapre. Parang tao lang din po. Ang ano nila, ang itsura nila tao pero yung mukha po talaga nung itim yung agta na yun, sobrang itim. Tapos ang labi niya itim, pero ang ngipin niya puti, ang mata niya din, tao din. Tao rin. Pero ang mukha lang niya talaga, buong katawan niya sobrang itim. Yung hair niya itim din. Hindi mo rin maano kung ano siya, hindi mo makita yung buong katawan niya ng katawan niya. Kasi sobrang itim talaga. I think kailangan din nating matutuhan na malaman yung iba't ibang mga elemento, no? Oo. Kasi kung hindi natin ma-identify, akala natin mga demonyo na eh. Dahil yung mga elemento na mapupula mata, akala mo demonyo kasi mapupula mata, yung pala hindi naman pala. Iba yung pakiramdam pag spirit ang na-encounter mo, iba din yung pakiramdam kapag elemento ang na-encounter mo. Especially pa yung alpha na tinatawag, yung mga celestial, yung mga matataas na level ng mga engkanto. Tapos iba rin ang pakiramdam kapag diablo na ang kaharap mo. Kapag spirit ba nang namatay, anong energy ba nararamdaman? Mas madaling i-handle kasi ang mga spirit. Di ba sabi nila mas malamig yung energy? Mas malamig ang pakiramdam. Pag mga elemento kasi mainit. Mainit. Oo. Yung diablo super init. Kasi iba eh. Iba yung diabolic eh. Pa yung mga diablo iba pagkaharap mo eh. Yung diablo ba mas mainit ba? May diablong sobrang init talaga. May diablong ano lang siya, parang napahupa ng dasal eh. Kailangan kasi unahan mo ng dasal. Paunahan din yan. Ayan. Paano kung bigla mong, huy, diablo ka? Bahag naman dyan. Para humupa lang yung ano niya. Para humupa lang. Iba yung iba. Ako, sa akin, sa experience ko kasi pag yung nakaharap ko yung diablo, parang ipaparamdam sa iyo tsaka ipapakita sa iyo kung ano ka talaga. Hindi siya parang yun ang style nila. Ipapakita sa iyo kung ano ka totoong ugali tsaka pagkatao mo. No, yung dark side. Babaliktarin ka pag diablo ang kaharap mo. Hindi siya yung parang kang aawayin or tatakuti ka, hindi. Ipapakita niya kung gaano ka itim tsaka gaano ka kabuti. Ganun. Alam mo yan ang gusto kong banggitin din sa mga ghost hunters na lalo yung mga baguhang ngayon. Na hindi ganun basta-basta na kailangan tayo pumasok sa ganitong larangan. Kasi ang nakasalalay dito ang iyong buhay, yung kaligtasan, at ang iyong kaluluwa, yung espiritu. Kasi once na pumasok ka dyan, for content lang, wala. Delikado eh. Di ba, Ma'am Tricia? Delikado yun eh. Yes. Kaya tama yung ginagawa ninyo. Kakaroon muna kayo ng pagdarasal bago kayo pumasok sa isang lugar na merong kailangan. Before and activity. After. Ayan. Kasi ako, isa mga kinakatakot ko, baka mamaya akala ko nakauwi na pala ako, yung pala hindi. Iba na pala yung nakauwi. Kasi may tendency na ganun pwede mangyari. Saka yung yung biglang sinasapian sa mga lugar. Na hindi natin alam. Ha? Ayan. Si Ma'am Jane ba, nakagamot ka na ba ng mga, sabay binanggit mo na rin kanina, yung mga sinasapian, no? So, anong ginagawa mo? Lalong sinasaktan. Huwag naman, grabe ka naman. Huwag na. Tinatakot mo naman yun. Kinakataw na Meron kasing off-cam na nananakit. Meron naman kasing talagang nasa camera nakikitang binabardagol yung mga pasyenteng sinasapian. Pero para sa akin, depende sa sitwasyon. Kung ano yung nasa mukha, kung ano yung nasa mata. Pero may iba kasi pagbukas ng mata, puti lahat. May iba naka-triangle yung mata. Yung iba, sobrang itim. Tapos sobrang init ng lugar. So, alam mo ang demonyo. Ayun. Para sa akin, dasalan mo siya. Dadasalan mo talaga. Pero yung iba, dinadaan sa ipit, sa sampal, sa suntok. Pero sa akin naman talaga, yung katotohanan lang. Yung mas malambing ang dating. Ilongga ko malambing. Malambing pero matitindi ang epekto. Pero kailangan off camera. So, Brother Shaman, maraming salamat sa iyo. Please invite yung ating mga kababayan
na tumutok sa yung exploration and kasama ang San Pedro Ghost Hunters. Yun, maraming salamat po. Muli ko iniimbitahan na panoorin nyo po. Sundan nyo po yung adventure namin, yung pag-ghost hunting namin, yung mga investigation na ginagawa namin, na hindi ito for content lang. Yes. Dapat ipakita pa rin natin, gawin natin yung tama, tsaka yung nararapat, para at least hindi lang for content, tulungan natin silang makatawid. Hindi man tayo, kumbaga hindi naman tayo parang sinasabi na dapat pari ka or ano ka, hindi. Kasi meron sa atin tinuruan Diyos, tinuruan tayo magdasal na pwedeng makatulong sa mga ligaw na kaluluwa na para makatawid na sila, magkaroon sila ng katahimikan. Yun. Shaman Tupi, no? Opo. Ang YouTube channel mo. YouTube channel ko, Shaman Tupi pa rin po. Wala pong pagbabago. Medyo madalag lang talaga Bago tayo lang po ang mukha, pero mas bumata ang itsura. Mas bumata at pumogi. Nagbabasa lang yung mga puti. Naging mistizo. Sir Paul, nako hindi to yung una't huli, ha? Opo. Oo, please invite yung ating mga kababayan na tutukan ang San Pedro Ghost Hunters sa YouTube, sa Facebook, saan pa ba? Sa TikTok din po, meron din po San Pedro Ghost Hunters. And may personal account din po ako sa TikTok. Ibang naman yung content, Don Paulman TV. Kaya medyo comedy po ako eh. Comedy. Pag natatako na siya sa haunted place, nagiging komedyante na si Sir Paul. Opo, yan. Ayan, Sir Paul, maraming salamat sa iyo. Thank you so much. Ma'am Tricia, maraming salamat sa iyo. Please invite. Yes po, Sir Ray, sasamantalahin ko lang po. Meron po talaga akong code. Yan na. May listahan. So, sasamantalahin ko na po ito. So, sa lahat ng mga aking kakilalang mga kaibigan ng mga ghost hunters. So, shout out po sa inyong lahat. So, number 1 po si Miss Elday Reed, Miss Maiso Girl, si Teen Giselle, Boss Lax, Seashells, Kabeshiko, Faith, Bell, Joe, Max, Joe Files, Big Daddy Joms, ang aming isa pang teammate si Daddy Joms, Sir Bungo TV, Solja TV, Brother Raymond Miles, and Paranormal Philippines, Fatima, Darna G, Benok TV, Sir Boss Rino Team, Jovan TV Team Bugok, and then si Poxlando, Weeby, Laguna Ghost Hunter, LCF Paranormal, North Luzon, Phantom, Manila Horror, Tito Yo, Galaero TV, I Am Reverie, Neon, Isha, Miss May, Mario Travel, Master Ransoy, Jay Sorvito, Jay Ski, Sir Ed Kaluwag. Ito si Red. Si Red, kumusta ka na? Yes, Ngatal Boys, Adventure Miko, Adventure Dax, Anywhere TV, and Kanya Tubero. So, yun na Adventure po. Dax, ha? At saka sa ibang hindi nabanggit, hello sa inyong lahat. Shoutout ko rin si Ray, sila Aya Ghostly Hour. Yes. Inuulitin ko lang ulit. Aya Ghostly Hour tsaka si Mau The Exis. Saka yung mga Ilocano. Mga kaibigan natin sa La Union yan. Yung mga Ilocano. Ay, so Sapo, kumusta kayo dito Ilocos, Sapo? Kasama natin mag-explore din yan. One day, mapang kami dito. Habol ko na rin po pala, Sir Ray. Shoutout ko si Adi Lumungsod na nandun ngayon sa bahay namin. Nagtatagay sila ng tatay ko. Huwag lang magpakalango, ha. Si Master Waray, muli maraming salamat sa iyo. Please invite yung ating mga kababayan na suportahan ka. Hello, salamat po. Iniimbitahan ko po kayo na suportahan niyo po kami nila San Pedro Ghost Hunter, Shaman Tope, Madam Glory Jane, at ang aking pong YouTube channel ay Mr. Waray, hashtag 1968. Mr. o Master? Mr. Waray po. Mr. Waray. Hashtag 1968, hashtag po. Pinugamban ngayon, baka maging babae ka. Buong Mr. yan, ha? Opo, buong Mr. Waray. Sa YouTube yan? Opo, sa YouTube po. Facebook. Tsaka sa Facebook, Mr. Waray lang po sa Facebook page. And of course, sige. Kamusta? Ano ko ka lang po, binabati ko po yung mga kamag-anak ko. Kamag-anak ko dyan sa mga Ilocano, dito sa Ilocos, tsaka sa... May kamag-anak ka pala may Ilocano, hindi Ilocanohin mo sila. Hindi ako marunong. Agsuro kayo ng Ilocano. Tatay ko, Ilocano kasi. Nabati ko dyan sa Nabotas, tsaka sa Ilocosur, Santo Domingo, tsaka sa Leyte, mga Tinaya, Arosado. Ayan. Hello sa inyo, kumusta kayo dyan? Mayroon pa pala po akong pahabol. Sige. Binabati ko po pala yung kapitbahay ko po. Kapitbahay. Yan. Ma'am Jane, Glory Jane, muli maraming salamat sa iyo. Please invite yung ating mga kababayan
na tutukan ka at suportahan ka. Ako pa rin to, si Gloria J na pinakakikay na albularyo, ang tinatawag na hybrid kahit saan. Luzon, Visayas at Mindanao, ang tarakantuhan, Kanto G, at ang mga aesthetic at ang higit sa lahat, Glow by A&J. Hello din sa lahat ng nagmamahal sa akin, mamahalin ako at magmamahal pa lang sa akin. Yun, ang dami naman yan, Ma'am Jane. Para sa lahat yan. Ayan. Salamat po. Thank you so much mga kaibigan sa buong pwersa ho ng San Pedro Ghost Hunters. Shaman Dupe, si Ma'am Glory Jane, maging si Mr. Waray. Ayun. Hoy, thank you rin sa ating mga nakagapay sa ating program, sina Arvin Capasilio at sandali, nawala nawala yung listahan ko Ayan. Ito na. Ayan. Ito ang gabi ng misteryo, kasama si Ray Sibayan sa Alam po ninyo yung music na yan ay si Ma'am Tricia ang utak niyan. Magaling si Ma'am Tricia. Salamat. Si Margarita Guevara mula sa Pampanga, Anthony Brenica, maging si Tristan Gulay, si Idlasir Andrade, ayun, shout out San Pedro Ghost Hunters ba? Si Claire Orisa, ayan, salamat po. Maging si Richard Enciso and si Sugar Lance at marami pang iba. Si Richard, yan, tapos na. Si Simpats, yun. Salamat. Thank you so much. Sa ilang saglit mga kaibigan, ay ating munang ipakita sa inyo ang susunod nating episode this coming Saturday. Go ahead, TV. Gabi ng Misteryo. Okay, dito tayo ngayon sa may Balete Drive. At ito ay walkthrough along Balete Drive. Ito ang Balete Drive. So, sisimula kami from here to yung Aurora Boulevard and hanggang doon. pagsapit ng dilim, puno'y tumitigil. Kulay red yung mga mata naman. Mga ano yan, kapre. Mga kwentong laging Mga balahibo. walang makakapigil. Dito sa likod ko. Kita niyo yan. Aninong gumagalaw, May tatlong nakitang kapre sa garden. na mapanglaw. It is Sa bawat hininga, kung meron tayo encounter, it will be a chance na we can help them ito ang gabi ng misteryo, kasama si Ray Sibayan sa radyo at TV. Katotohanan ay bubuksan. Matok ito sa apat. Wow. Lihim ng kadiliman, Tingnan mo. Ang gano'n ay ang lakas. Ano pong meron dito? misteryong balot ng takot ating alamin. mga mundo. Pero according to Brother Elias, meron na siyang idea na may ghost, may elemental, and hopefully walang likod ng boses, midnight walkthrough ating gabi sa Balete Drive. May multo ba? Ngayong gabi nito, si Brother Elias Pascasio. Ayun, sa likod ko. Sa likod tayo. Departed soul, tumawid na po kayo. sa dibdib mo, Sa lubog sila. huwag mo nang itago. Ayun, gumagalaw eh. May iba na akong nararamdaman. Gumagalaw ito. Ha? May kwento kang abangan. May iba na akong nararamdaman. Ito ang gabi ng misteryo, kasama si Ray Sibayan sa radyo at TV. Katotohanan ay bubuksan. Lihim ng kadiliman,
takot ating alamin. Ito Ang dami puro babae. Ayan, talagang madami dyan, yung punong yan. Ang dami babae naka-white. Ayan, ang punong yan. Saan po? Yan, malaki. Yan, ilaw. Ito. Marami dito. Marami raw dito sa Delicado Elias. Mga ano? Ayan, ang dami. Marami na. Parang pinandayan nila. Gabi ng Misteryo. Thank you. Maraming salamat. Hanggang sa muli mga kaibigan sa Gabi ng Misteryo. Pilipinas ang oras, alas 11:14. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.